Ngayong taong 2025 ay muling nabubuhay ang sigla ng crypto market. At isa po sa mga pinakabinabantayang coin ngayon ay si XRP. Marami sa atin ang natutuwa dahil lampas $3 na ulit ang presyo ni XRP matapos po ang 5 months na pamamalagi po niya sa ibaba ng price level na ito. Pero habang lumalakas si XRP, may mga eksperto na agad nagbigay babala sa mga investors. Huwag na huwag ninyong ulitin ang malaking pagkakamali noong nakaraang bull run. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang pagkakamaling ito, bakit delikado ang magbenta ng maaga at ano ang mga dapat nating gawin para hindi maunahan ng mga institutions. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Kapapasok pa lang ng July pero gumugulat na agad si XRP sa kanyang galaw. Nakaakyat siya pansamantala sa higit $3 at bagamat bumalik ng bahagya sa $2.92, marami ang naniniwala na nagsisimula pa lang ang tinatawag na price explosion. Ano ang mga dahilan kung bakit sumabog ang presyo ni XRP? Una, na-launch na ang XRP Futures ETF. Ibig sabihin, mas maraming institutional investors ang pwedeng pumasok. Pangalawa, tapos na ang kaso ni Ripple laban sa SEC, isang napakalaking sagabal noon sa paggalaw ni XRP. At pangatlo, dumadami ang interes ng malalaking kumpanya sa crypto, partikular na sa paggamit ng blockchain ni Ripple. Ano ang pinakamalaking pagkakamaling dapat iwasan ng mga XRP holders? Ayon sa mga eksperto, ang pinakadelikadong pagkakamali na pwede mong gawin ngayong bull run ay ang magbenta agad ng hawak mong XRP. Bakit? Dahil kapag nagbenta ka kaagad, habang tumataas ang presyo, ibinabalik mo lang ang coin sa kamay ng malalaking institutions. Sila ang bibili, sila ang hahawak at sila rin ang magkukontrol sa buong network. Isang crypto educator ang nagbigay po ng payo sa isang panayam. Sabi niya, kung gusto mong lumaya sa sistemang utang, hawakan mo sa XRP ng matagal. I-collateralize mo, gamitin mong leverage at ilagay sa cold wallet o private trust. Huwag mo agad ibenta. Ngayon ay may tunay bang nawala ng milyon dahil sa pagbenta ng maaga? Isa pong veterano sa investing na si Johnny Crypto ang nagbahagi ng kanyang kwento. Noong 1997, hawak niya ang malaking bilang ng Amazon stock. Pero dahil sa takot, nagbenta po siya agad. Kung hindi siya nagbenta, kikita sana siya ng $52 million. Dahil sa kanyang karanasan na ito, ngayon kahit mataas sa XRP, hindi siya nagmamadaling magbenta. Ang diskarte po niya ay kumuha lang ng kaunting tubo or partial profits, pero panatilihin ang core or pangunahing bahagi ng kanyang hawak na XRP. Isa pa sa mga ginagawa niya ngayon ay ang pag-consider ng paggamit kay XRP bilang collateral o ilagay ito sa trust. Ano naman po ang mga long-term opportunity para kay XRP? Kung iisipin natin ang kinabukasan ni XRP, napakalaki po ng potensyal. Ayon sa ilang eksperto, mahigit 10 XRP ETF ang pwedeng ma-approve bago sumapit ang October 18. Ang market ng stablecoins ay inaasahang aakyat mula $200 billion papuntang $3.7 trillion. At higit sa lahat, ayon sa Citibank, ang market ng tokenized real-world assets ay lalampas ng $19 trillion pagsapit po ng 2030. Sa kabuuan, may mahigit $23 trillion na posibleng pumasok sa digital assets tulad ni XRP. Ibig sabihin, ang presyo ngayon ni XRP ay maaaring hindi pa talaga ang totoong kanyang halaga. Tapos na ba talaga ang kaso ni Ripple laban sa SEC? May balita na ang SEC ay maaring umatras na sa kanilang apila laban kay Ripple.
May naka-schedule na closed door meeting sa July 17 at inaasahan po ng marami na dito ipapahayag ang opisyal na settlement. Kung totoo ito at maglabas ng pahayag ang SEC na wala na silang habol kay Ripple, isa itong napakalaking balita para kay XRP. Posibleng maging hudyat ito ng isa pang biglaang pagsabog sa presyo. Gaano po kataas ang posibleng abutin ni XRP? Ayon sa technical analysis, kapag lumampas na si XRP sa $3.25 sa loob ng ilang araw, posibleng mag-breakout po siya at umabot pa sa $10 ngayong taong 2025. Para sa mga bagong pasok pa lamang kay XRP, ang sinasabi ng mga eksperto ay nandito kayo sa tamang panahon sa tamang pagkakataon. Isa sa mga host ang nagsabi na kung ngayon ka palang papasok kay XRP, huwag kang mag-alala. Ito ang pinaka-golden opportunity sa huling 10 taon. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay isang napakalaking oportunidad. Una, hindi pa huli ang lahat para pumasok kay XRP. Pangalawa, ang tamang diskarte ay hindi basta-basta pagbebenta. Kailangan nating mag-isip bilang long-term investors. Pwede nating ilagay si XRP sa mga cold wallets para mas secure. At kung may extra knowledge tayo, pwede nating pag-aralan ang paggamit ng trust accounts o ang pag-leverage gamit ang ating crypto asset. Hindi lang ito tungkol sa pagkita ng mabilis. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng isang malaking shift sa global financial system. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay hindi lang ito basta tsamba o hype. Si XRP ay isa sa mga crypto na may malinaw na use case at matibay na foundation. Kung ang mga malalaking bangko at institution ay nakatingin na ngayon kay XRP, ibig sabihin may nakikita silang potensyal na dapat din nating bigyang pansin. Pero ang pinaka-importanting lesson dito ay disiplina. Ang market ay designed para takutin ka at hikayatin kang magbenta ng maaga. Kaya kung gusto nating makinabang ng malaki, kailangang matuto po tayong maghintay at magplano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.